the Swedish Gripen E and American F-35A. Ang pagbili ng multi-role fighters ng Philippine Air Force ay umabot na sa isa na namang milestone kung saan napirmahan na ang implementing arrangements at inaasahang susunod na ang contract signing sa susunod na buwan. Nagkaroon ng mga agam-agam kung ano ang napili ng ating Air Force, kung magkahalong Gripen CD at E version ba o lahat Gripen E na. Marami ang nagsasabi na may malakas na indikasyon na mga Gripen E version ang bibilhin ng ating Air Force dahil may mga nakasaad sa requirements at specifications ng nasabing proyekto na dapat isang modelo at isang version lamang at hindi iba-iba. Bagamat mas mahal ang Gripen E, ngunit may mas mahabang umanong panahon ng guaranteed logistic and technical support mula sa Saab ang version na ito, dahil sa ito ang latest version ng Saab, at 3 bansa na ang gumagamit ng mga eroplanong ito. At dahil dito, ay ating masasabing may mas maaasahang fighter jets na ang ating Air Force kapag ito ay na-deliver na sa ating bansa, dahil ayon sa Saab, ang capability o marami sa capability ng version na ito, ay kung hindi man malalagpasan ay makakapantay ito sa capability ng latest fighter jet ng Amerika, ang F-35 Lightning. Ating titingnan kung paano palalakasin ng Gripen E ang air defense at air attack ng Pilipinas sa oras na ma-deliver at maging operational na ito sa ating Air Force. Ang bagong Gripen E ay iba sa CD version nito, di lamang sa mas longer ang range nito, ngunit kaya na rin itong magdala ng mas maraming missiles dahil may 10 hangars na ito at gumagamit na rin ito ng active electronically scan array radar. At higit sa lahat, ang pinagmamalaki ng Saab, ang napaka-advanced na electronic warfare nito, gamit ang napaka-advanced na electronic warfare suite. Ito ay nangangahulugang maliban sa mga flare bilang anti-missile attack, taglay din ito ang mga self-defense systems at counter-defense, laban sa radar intercept, incoming missile, at electronic jammer. Ibig sabihin, kapag may mag-jam sa kanyang electronics, mga bagay na laging ginagawa ng China sa ating mga sasakyan, ay sasala din ito ng Gripen, at agad din siyang magsagawa ng counter-jam sa kalaban. Pinapalakas ng Gripen E, ang kakayahan ng mga piloto nito, na makita ang kabuohang sitwasyon ng combat zone, gamit ang artificial intelligence, at napakaraming mga passive sensors palibot ng eroplano. Tinatawag ito ng Saab na Human-Machine Collaboration, isang sistema na sa JAS-39 Gripen E mo lang makikita. Sinasabing hindi nalalayo ang kakayahan ng Gripen E sa mga F-35 ng Amerika, at minsan nalalagpasan pa umano nito sa ibang aspeto ang F-35. Katulad umano sa kakayahan ng Gripen E na mag-operate sa maiksi, maliit, at rugged na kalsada, bagay na di kayang gawin ng F-35, dahil ang F-35 ay nangangailangan ng maluwag, mahaba at magandang runways para lumapag at lumipad. Ang Gripen E ay swak na swak sa landscape at kalagayan ng ating bansa. Sa issue ng pagiging stealth, ang Gripen E ay iba ang approach sa pag-achieve nito. Habang ang F-35 ay gumagamit ng stealthy airframe at specialized na pintura, upang itago ang sarili sa mga radar ng kalaban, ang Gripen E ay gumagamit ng advanced electronic warfare technologies na may gallium nitride sa pagbulag ng mga radar at sensors ng kalaban. Sa makatuwid, hindi easy target ang Gripen E, tulad ng F-35, mahirap siyang ma-detect sa radar ng kalaban. Tulad ng F-35, ang Gripen E ay magdadala ng 6 na air-to-air missiles, ngunit nakakalamang siya sa F-35, dahil dinadala ng Gripen E ang pinakamahusay ngayon na beyond visual range air-to-air missile na Meteor missile, na sinasabing napakagaling kumpara sa AIM-120D missile ng F-35. Ang Gripen E ay hindi sinunod ang features ng F-35 na masyadong nakasalalay sa GPS para sa kanyang navigation, dahil pinalakas ng Gripen ang kanyang terrain height profile monitoring and comparison kasama ang kanyang database, at ang tinatawag na odometry, o tracking ng motion data upang malaman niya kung nasaan na siya, at ano na ang kanyang posisyon gamit ang mga advanced optical sensors. Ito ay makakaiwas sa mga GPS jamming attack ng kalabang puwersa. Maliban sa mga tradisyonal na mga Sidewinder missiles, ang Gripen E ay natural na may kakayahang magdala ng mas longer range na missiles,
na ginagamit na sa kasalukuyan ng ating Air Force sa kanilang Spider Air Defense System, ang IDRB at Python missiles, na di na kailangan ng mga upgrade works for compatibility. Ang air-to-ground attack capability ng Gripen E ay mas pinahusay ng di lamang sa paggamit ng smart multi-purpose munitions, kundi pati na rin ang all-weather targeting capability, at pag-verify sa kanyang natatamaang target, kung gaano kalaki ang damage na naidulot nito, at ano na ang nangyari sa target, na di na nangangailangan ng tulong ng assessment ng ground personnels. Ang piloto ay maaring agad na magsagawa ng second attack kung kailangan. Ang Gripen E ay gumagamit na ng mas malakas na makina, ano pat naabot niya ang Mach 2 na speed na hindi ginagamit ang kanyang afterburner, bagay na nangangahulugang mas tipid ito sa fuel kumpara sa F-35, mas mababa ang operating cost nito, kaya maswak ito sa mga bansang may mababang defense budget, tulad ng ating bansa. Napakarami pang kakayahan ng Gripen E, na di natin matalakay lahat, kaya sa kakayahang ito na taglay ng Gripen E, ay maglalagay agad sa ating Air Force sa isang mataas na antas ng level ng kahandaan, sa pagtaboy sa mga dayuhang pumapasok sa ating airspace, lalo na ang pagdepensa sa ating bansa. Sa kasalukuyan, ang China ang siyang pinaka-threat ng Pilipinas, kaya nararapat lamang ito ang ating basehan, sa kakayahan na dala ng Gripen E. Masasabi nating kahit ano pang eroplano sa China ang humarap sa Gripen E, ay sigurado tayong hindi ito mabubuli. Baka ito pa ang mambubuli. Ang napaka-advanced na electronics warfare nito, ay talagang magagamit ng Pilipinas, sa pagsaway at pagtulak palabas ng mga fighter jet ng China, na hindi kailangang gumamit ng missiles o anumang armas, upang maiwasan ang mga madugong bangayan, isang doktrinang mahigpit na tinutupad ng Pilipinas sa ngayon, sa pagharap nito sa pagka-agresibo ng China. Ang Gripen E, na garantisadong kayang maabot ang Mach 2, isang speed na wala masyado sa mga eroplano ng China, ay magbibigay pa ng upper hand sa ating Air Force, sa oras ng mga mangyayaring stand-off natin laban sa kanila. Sa katunayan, ang F-35 ng Amerika ay Mach 1.6 lamang ang speed nito, kapag walang afterburner. Kaya naman, labis nating inaasahan, na sana, tama ang mga usap-usapang Gripen E nga ang pipirmahan ng Pilipinas sa susunod na buwan. Hindi lamang para dumami ang ating mga fighter jets, na labis na kailangan ngayon ng bansa, di lamang dahil sa mga kaliwat kanang mga pagsasanay, air support, interdiction, at mga patrol mission na ginagawa ng ating Air Force, na naglalagay sa ating 12 fighter jets sa stressful na kalagayan, kundi dahil ang China sa ngayon, ay di mo na masasabi kung kailan mababaklas ang kahulahulihang tornilyo sa kanyang pag-iisip, upang gawin na ang kanyang nakatago na malaking intensyon, ang tuluyan ng angkinan ng buong karagatan ng South China Sea, at Pacific Ocean, gamit ang kanyang puwersa militar, na sa ayaw at gusto ng Pilipinas, ay mapipilitan siyang harapin ito, kaya man niya o hindi, may laban man siya o wala.